Kung ako po ay ipe-persecute pagdating ng araw dito sa aking pagtulong, so be it. Wala akong problema yan. At least nagkaroon ako ng kasaysayan ng aking buhay. Ang kasaysayan na iuukit sa puso ng mamamayang Pilipino na tatulungan natin ngayong epidemya. Sana, pag nakalaya sa FLM, isa ako sa mga kampanya sa kanya. Ito, lantaran ko sinasabi. Mga kampanya ako kay FLM. Bakit? Abot niya ang mga tao, abot niya ang mga mahihirap. Yung mga politiko ang may magaling lang nagmamagaling lang pag eleksyon, kala mo abot na abot ang mahihirap. Nasaan ka ngayong panahon ng pandemic? Ang basic na Pilipino talaga, lahat na. Yun po, napanood niyo po yung video clip galing sa isang FB live ni Ate Dangske Altamirano. Yes po, ang pangalan niya po sa FB ay Dangske Duterte. So, alam niyo na po kagad kung sino ang kanyang sinusuportahan, di ba po? Ngayon po, doon po sa kanyang live, kung makikita niyo parang gigil na gigil po siya, di ba, sa nangyari kay FLM. So, kayo po, ano po bang masasabi niyo? Kasi alam niyo, napakarami pong nagko-comment sa akin na kesyo paglabas daw ng FLM ay patakbuhin daw o palabanin sa eleksyon kasi dahil nga daw po sa mga nangyayari sa kanya. Ngayon po, ito po ang aking opinion sa akin pong sariling palagay bilang isang OFW, bilang isang ama, bilang isang Pilipino, bilang isang anak. Okay po, ito po ang aking opinion. Unang-una, lahat naman po ng tao ay may karapatang tumakbo sa eleksyon kahit anong kung sa kanyang qualities or sa kanyang kung siya ay makapasa sa mga requirements, di ba po? Kaya na kahit sino na tumakbo, kahit magpapandesal yan, kahit na magkakangkong yan, kung siya ay makakapasa sa requirements ng isang kandidato. Kunwari, kandidato para sa barangay captain, sa mayor, sa congressman, sa governor. Di ba po? Kung kaya ng kanyang kakayahan at pasado ang requirements, bakit hindi? So, eto, dito pumapasok yung tanong. Pasado ba sa requirements si FLM? So, dahil ngayon ay nandoon siya sa loob ng NBI, ay maaring pwede, di ba? Marami diyan mga kandidato na mga nakakulong na nanalo pa. For example na lang si Senator Trillanes. Nung panahon ng kanyang kandidatura, nung unang takbo niya bilang senador ay sinuportahan ko po siya. Hindi ko po yun kinakaila. Dahil marami naman po talagang humanga noon sa Batang General. Talagang si Trillanes that time ay talagang hinahangaan po ng mga kabataan. Kaming mga kabataan noon ang isa sa mga bumuhat kay Trillanes. Ngayon, sa karamihan po ng mga nagko-komento dito sa akin sa aking mga video, hindi ko na po syempre masasala or talagang makikita, pero karamihan po ng aking mga nabasa, karamihan po ay OFW ang nagsasabi. Opo, OFW ang nagsasabi na patakbuhin na yan. Yeah. Senator, for congressman, party list, mga ganun po yung mga sinasabi. So, karaniwan ang sinasabi, puro senator. Yan. Sinasabi, patakboy na kaya senator. So, matatandaan nyo po noon na last 2016, yes, kumandidato si FLM, nagtry siyang magpasa ng kanyang kandidatura, pero dahil siya ay 33 years old pa lamang that time, ay hindi po siya umubra dahil ang requirements po ay 35. So ngayon na si FLM ay nasa edad lagpas na ng 35, ay siya ba ay qualified? So pwede, di ba po? So, kung maisipan ni FLM, siyempre maraming pagbabago, di ba? Tulad nun, lagi sa mga live niya, hindi ako tatakbo, ayokong tumakbo, ayoko sa politika. Pagkatapos ng lockdown, ay gusto kong bumalik sa private life, gusto kong mamuhay ng tahimik kasama ang aking pamilya sa Japan, di ba po? Ganun po yung mga sinasabi ni FLM. So, sa mga pangyayari po ngayon, ay hindi natin alam kung ano ang
papasok sa isip ni FLM, di ba? Dahil unang-una, itong nangyari sa kanya na to ay hindi pambihira, kumbaga hindi ito pangkaraniwan lang. So, what if, bigyan ko kayo ng senaryo. What if sa isang magbabalot mangyari yung ganyan? Habang nagtitinda ka ng balot, sumisigaw ka ng balot, Penoy. Yan, habang nagtitinda ka, bigla ka na lang dinampot. Bigla ka na lang hinuli, tapos binigyan ka ng ganyang mga kaso. Diba? Kung si FLM ay isang magbabalot at wala siyang pambayad sa kanyang abogado, ay talagang kulong na talaga siya. Talagang kumbaga hindi na siya magkakaroon ng pagkakataon makapagpiyansa kasi walang pangpiyansa, hindi na siya magkakaroon ng pagkakataon na may mangyari sa kanyang masama, ganyan, di ba? Kumbaga talagang andun na siya sa loob ng kulungan at hintayin na lang na masentensyahan at hintayin na lang na matapos ang sentensya saka siya lalaya. Kung si FLM ay walang pera, di ba? Kung naman sa nangyari ngayon kay FLM, sa akin nga po, tulad na sinasabi ko, kung ito ay mangyari sa isang ordinaryong tao, napakalungkot po. So, maaaring mabago ang isip ni FLM sa kanyang mga sinabi na hindi na siya papasok ng politika or ayaw niyang pumasok ng politika kung ang pagbabasehan ay yung nangyari sa kanya na isang magbabalot, nahuli, sinampahan ng gantong kaso, tapos na. Wala nang, kumbaga hindi na natin malalaman kung nag-hearing, mababalitaan na lang natin na nasentensyahan na, ganyan. So siguro kung sakaling maging isang factor yon na para hindi na maulit sa mga tao yung nangyayari ngayon kay FLM, ay pwedeng magbago ang kanyang isip, diba? Unang-unang factor yon na maaaring maisip niya na baka pwedeng mangyari to sa isang maliit lang na tao, sa isang magbabalot, sa isang gasoline boy, sa isang tricycle driver. So kawawa yung pamilya. So pangalawa, kung kanyang maisipan man na tumakbo sa eleksyon or maisipan niyang kumandidato, ay ito ay dahil sa para mas lalong lumawak ang Mayaman Challenge. Yung naumpisahan niya na challenge or pagtawag sa mga kapwa Pilipino na tumulong, kasi yung Mayaman Challenge ay hindi lang nasasaklaw sa mga mayayaman or hindi lang nasasaklaw sa mga talagang mga milyonaryo or bilyonaryo. Dahil kung matatandaan nyo ho, yung sa Mayaman Challenge, merong mga taga Nueva Vizcaya na pamigay ng monay. At meron din ho ang nag-chat sa akin na isang grupo na sila'y nagpamigay ng kangkong. At kung inyo matatandaan, meron din ho isang matandang lalaki na nagpamigay ng isang hektaryang talungan na yung mga bunga nito ipapamigay niya sa mga tao. So yung Mayaman Challenge ay hindi lang talaga nakapaloob sa salitang mayaman. Kahit yung sinasabing middle class or mga maliliit na businessman ay sakop, kumbaga sumagot doon sa Mayaman Challenge. So bilang isang produktibo yung naging Mayaman Challenge, baka ito ay isang maging dahilan para lalong makatulong ang isang Francis Leo Marcos. Diba po? Kasi unang-una nga, ang mga nagustuhan ng mga OFW na nagchat-chat sa akin ay yung pagiging matulungin ni FLM. So, paano lalawak ang kanyang pagtulong? Paano makakaabot hanggang Luzon, Visayas, Mindanao? Kasi yung kanyang pagtulong ay nasa sentro lang, dito lang, malapit lang sa Maynila. Di ba? Sa Maynila lang siya nakatulong. Ilan lang yung natulungan niya sa Cagayan. Kumbaga, hindi talaga katulad doon na nakasentro siya doon sa Maynila. Doon siya maraming natulungan. Kung siya ay magiging isang nakaupo sa pwesto, kahit kung ano maisipan niya, pwede siyang pinakamababa, barangay captain. Kung gusto niya, pwede siyang maging governor kung saan siya nakalagay na probinsya. Kung sakali lang kunwari, 2 taon na siyang nakatira doon sa probinsya na yon. Kung meron siyang kakayahan, pasok siya sa mga requirements, walang makakapigil, di ba? Hindi naman po yan masasabing bawal. Dahil alam naman natin lahat na napakaraming kumandidatong mayroong pang mas mga mabibigat na kaso. Diba?
hindi naman sinabi na ay nakasuhan ka na ng ganito, ay hindi ka na pwedeng kumandidato. Napakarami diyan ng mga mayroon pang mga mas matitindi. For example na lang, ito isa to sa mga hinahangaan ko. Isang larawan ng talagang ang tao ay merong kakayahang magbago. Magbibigay po ako ng isang pangalan. Hinahangaan ko po ito, totoo. Hindi lang sa pelikula, hindi lang dahil sa nais sa pelikula yung kanyang buhay, pero nakita ko yung mga nababasa ko paunti-unti yung kanyang mga nagiging achievements. Diba? Unang-una dyan yung talagang sabi ko, ay etong taon to, ibang klase to. Kasi napanood ko yung pelikula niyan. Tapos malalaman ko biglang kumakandidato na siya sa sa mga local yun, sa mga lugar nila. So, kumakandidato na siya sa lugar nila, mga local na position, local position. So sabi ko, ibang klase talaga pala to kasi kala ko pang pelikula lang. Pero kaya ngayon naging ang alam ko naging congressman pa yan. Kaya sabi ko, ibang klase, talagang ang tao pala pwedeng magbago at talagang pag tinanggap mo yung pagbabago, nagsisi ka, pagbayaran mo yung mga kasalanan mo, ay pwede ka pala talagang maupo sa pwesto. Dahil mamahalin ka ng tao dahil ikaw ay malinis na. For example, sabihin ko sa inyo yung pangalan, Bingbong Crisologo. Lahat po halos ng mga Pilipino napanood yung pelikula niyan. Yung pelikula niya, yung movie niya, ay talaga namang tumatak yan. Diba? Talagang tumatak yan sa Rudy Fernandez pa. Diba? Talagang tatatak sa isip ng tao. Ako, bata pa ako nung napanood ko yan, pero hanggang ngayon, natatandaan ko pa yung istorya niya. Kaya, hindi natin maalis ang mga posibilidad. Katulad niyan, yung sinabi ni Ate Dangske, baka pag nga daw lumabas si FLM ay susuportahan niya. So, si Ate Dangske ay isang Maka Duterte at meron din siyang mga sinusuportahang grupo. So, alam niyo po yung marami ngayon na nagchat-chat sa akin at na mga nagko-comment na patakbuhin na yan. Iuupo na natin yan sa susunod na eleksyon. So, wala po sa atin lahat ang mga paghuhusga, wala po sa atin yung desisyon. Lahat po yan ay nandoon po kay FLM. At hindi pa po napapanahon ngayon na itulak natin siya sa ganoong bagay dahil unang-una na napakalayo pa po ng 2022. Matagal pa po. Saka isa pa, ang importante lang sa ngayon ay maayos yung kanyang kaso. Kung makapagpiyansa, ay makapagpiyansa na para makalabas siya at makatulong ulit sa tao. Pwede din na kung hindi na siya tutulong at maisipan niya na bumalik na sa normal na buhay, maisipan niya na bumalik sa kanyang private life, di ba? Wala tayong mga pagtutol doon dahil tayo naman ay kumbagay na ipakita na ni FLM ang kanyang kakayahan bilang isang private life dahil nga yung kanyang ginawa ay hindi naman pangkaraniwan dahil ang nasa isip lang natin pag may mga ganyang sakuna, pag may mga ganyang pangyayari nasa isip natin, unang-unang lalabas dyan ay mga politiko. So si FLM ay hindi politiko pero lumabas. So ano ang inyong opinion? Ano ang inyong mga nasa sa isip? Etong video ko na to ay isang lang to, hindi po ito wala akong na siya ay tumakbo, hindi ko po siya pinipilit. Hindi ko po sinasabi sa inyo na pilitin natin siyang tumakbo, hindi po. Ang akin pong posisyon dito ay ang mga posibilidad. Ako po ay nagbibigay lamang sa inyo ng mga kuro-kuro dahil unang-una na nga isang Dangske Altamirano ang nagsabi. At meron ding isang grupo sa Italia na nagsabi sa akin na susuportahan nila si FLM kung sakaling maisipan nitong kumandidato sa kahit anong posisyon. At meron ding isang grupo sa San Jose, California ng mga mami, ng mga matatanda na mga nanay ko. Yan. Sila mismo nagsasabi sa akin, baka pwede nating makausap si FLM na tumakbo na lang siya dahil yung kanyang pinakita ay hindi pangkaraniwan dahil siya ay isang private individual pero tumulong. Yun po talaga ang tumatanim sa isip ng mga tao. Kaya ang akin lamang po, pwede. Kung sakali tumakbo siya, pwede. Ngayon ay sa requirements, pwede na siya. Kung may kaso,
pwede rin naman siyang tumakbo kahit may kaso siya dahil nga napakarami naman dyan na mga tumatakbo na merong mga kaso, di ba po? At kung sakaling sa mga pagbabago, dito ba kung magbago si FLM, yung hindi na siya magmura sa harapan ng camera, di ba? Kumbaga magiging, kasi nakuha ni FLM yung puso ng damdamin ng talagang ang daming umiiyak sa kanyang mga ginagawa, mga OFW. Totoo po, mga OFW po ang pinakamaraming nagsasabi sa akin na suportado nila ang pagtakbo ni FLM sa kahit anong posisyon. So, alam niyo po yung parang hindi pa natin man lang nakikita si FLM na lumalabas yung kanyang anino sa NBI, pero yung suporta naglalagablab, yun po ang alam niyo, parang kinikilabutan ako. Yan. Habang binabasa ko yung mga mensahe ng mga Pilipino na nagko-comment, mga nag-chat sa akin, nag-e-email, alam niyo, parang tumatayo yung buhok ko dito sa may bumbun. Sabi ko, aba, ibang klase to. Kasi kuhang-kuha ni FLM ang damdamin ng Pilipino dahil nga sa pinakita niyang pagtulong sa mga mahihirap pa, sa pinakamahihirap. Hindi niya priority tulungan yung mga mahirap. Ang priority niya yung mga pinakamahirap pa sa pinakamahirap. Yung mga natutulog sa kalye, mga natutulog sa flyover, sa ilalim ng tulay, yung mga walang bahay. Diba? So, gaano kalaki yung kanyang puso para sa serbisyo. So, kung sakaling maisipan ni FLM na tumakbo, ay, isa rin po ako sa mga susuporta. Dahil bilang isang ama, isang anak, isang OFW, nakuha ni FLM ang aking puso at alam ko kung sakaling siya'y tatakbo at manalo, yung damdamin ng mga OFW, yung damdamin ng mga mahihirap, magkakaroon tayo ng boses. Magkakaroon tayo ng isang boses. Boses ng mahirap, boses ng mga OFW, kung saan mang posisyon niya magustuhan na tumakbo. Dahil qualified naman siya, tingin ko qualified siya kahit saan. Kung sakaling makapagpiyansa na siya, makalabas na siya, kahit saang posisyon, pwede siyang tumakbo dahil nga tayo ay nasa demokratikong bansa. Katulad na lang ng sinabi niya, for example, ito po, isang example. Napakalupit na itong example ko na ito dahil tatay natin to. Tatay Digong. Diba po? Ayaw dati ni Tatay Digong kumandidato. Ayaw ni Tatay Digong na magkandidatura bilang presidente. Pero nasaan po ngayon si Tatay Digong? Diba, nandoon po siya sa Malacanang, sinunod niya yung gusto ng mga tao. Kaya alam niyo po, ako'y masama loob ko pag mayroong mga bumabatikos kay Tatay Digong. Kasi unang-una, nananahimik yung tao, nananahimik yung mayor ng Davao, papakandidatuhin niyo. Tapos ngayong nakaupo, kung ano-anong batikos ang ibabato niyo. Diba? So, ako bilang isang anak ng Pilipinas, bilang isang tatay na meron akong mga anak na gusto kong maging maganda ang kinabukasan, yung nangyari kay Tatay Digong maaaring maulit sa katauhan ni FLM. Kapag meron talagang nagsabi sa kanya na mga Pilipino, milyon-milyon, OFW, milyon-milyon yan, at mga mahihirap, milyon-milyon yan. Pag may nagsabi talaga sa kanya, pag may nangulit, katulad ng nangyari kay Tatay Digong, baka magkaroon nga ng part 2 ang isang istorya ni Tatay Digong na pinilit ng mga tao, pinilit ng kanyang mga kababayan na kumandidato. Yun lamang po at maraming salamat. Kita-kits tayo sa election 2022. Siyempre, magkikita-kita talaga tayo. Boboto tayong lahat Pero yun po, marami pa pong mga posibilidad. Malayo pa ang election pero gusto ko nang makuha yung pulso ng mga tao. Kaya po mag-comment lang po kayo dyan sa baba. Comment lang po kayo sa mga OFW natin na kababayan na nandyan sa buong mundo, mga nasa iba't ibang panig ng mundo. Comment nyo po ang inyong saloobin kung gusto nyo ba na merong isang Francis Leo Marcos na mag-alaga sa inyo, di ba? Kasi wala naman po tayong ginagawang masama, hindi naman tayo nangangampanya. Ako'y kumukuha lamang ng pulso ng mga tao. Kaya ito po sana wag nyong gawing parang ako gawan na naman ng istorya. Kasi ito po ay isang survey, pulso lang. Meron tayong thumbs down dyan. I-thumbs down nyo kung ayaw nyo sa FLM pumasok ng politika. At meron dyang thumbs up kung gusto nyo pumasok sa FLM sa politika. Thumbs up. Yan po. At yan po, maraming salamat po. Sa mga basher, time out muna. Huwag muna kayong mambash kasi meron kaming survey.
thumbs up, saka thumbs down. Yan, dalawang yan. Thumbs up, thumbs down. Doon natin malalaman yung pulso ng bayan. Gusto ko lang makuha yung inyong panig. Yan. Shoutout po sa mga OFW. Maraming salamat po sa pagtutok nyo sa akin channel. At kita-kits po tayo sa susunod kong vlog. Sa susunod na lang po yung shoutout. Maraming salamat po.